banal na sakramento ng kanyang katawan, dugo. Purihin, sambahin ang poong Jesucristo sa banal na sakramento ng kanyang katawan, dugo. Dear brothers and sisters, today is the solemnity of Corpus Christi. That is a celebration of the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. The Eucharist is a living memorial of Christ's redeeming sacrifice that has sealed the new and everlasting covenant. Christ is the living bread come down from heaven, who gives life to men and women. On the cross, he gave his all for the life of the world. Let us joyfully celebrate this mystery. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, and in my my words, in in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagkarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. On the first reading, as the Israelites wandered in the desert, the Lord sustained them with manna. This food from heaven prefigures the bread of life that the Lord will give to his people for life eternal. A reading from the book of Deuteronomy.
Moses said to the people, "Remember how for 40 years now the Lord your God has directed all your journeying in the desert so as to test you by affliction and find out whether or not it was your intention to keep his commandments. He therefore let you to be afflicted with hunger and then fed you with manna, a food unknown to you and your fathers, in order to show you that not by bread alone does one live, but by every word that comes forth from the mouth of the Lord. Do not forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery, who guided you through the vast and terrible desert with its serpents and scorpions, its parched and waterless ground, who brought forth water from you from the flinty rock, and fed you in the desert with manna, a food unknown to your fathers. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, Jerusalem. Praise the Lord, Jerusalem. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalem. He has granted peace in your borders. With the best of wheat, he fills you. He sends forth his command to the earth. Swiftly runs his word. Praise the Lord, Jerusalem. He has proclaimed his word to Jacob, his statutes and his ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation. His ordinances he has not made known to them. Alleluia. Praise the Lord, Jerusalem. On the second reading, through our sharing of the Eucharistic food and drink, we become one with Christ and with one another. The Eucharist is the reason and the strength of our search for unity. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not the participation in the body of Christ? Because the loaf of bread is one, we, though many, are the one body, for we all partake of one loaf. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews
quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din po sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, mga sundalo, mga Navy, mga pulis, sa mga nagpapakabuting guro. Thank you po sa inyong sakripisyo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naalala ko, dati pa ito, nag-outing kami sa isang parokya kung saan ako na-assign bago dito. Beach outing. Nakakalimutan kong magdala ng goggles, ng rash guard, at ng rubber slippers. Meron namang nabibili, kaya lang umandar yung kakuriputan ko. Kasi sa loob-loob ko, meron naman ako. Bibili pa uli ako. Madodoble lang. Sayang lang ang pera ko. So, di na ako bumili. Kaya ayun, hindi ko masyadong na-appreciate yung linaw ng tubig. Lalong-lalo na yung mga isda. Hindi ko nakita ng paliwanag. Hindi rin ako gaanong nakapagbaba. At hindi rin ako gaanong nakalakad-lakad. Sa madaling salita, hindi ko masyadong na-enjoy yung outing na yun. Dahil may mga mahalagang karanasan para sa akin na hindi ko naranasan dahil yung outing ay hindi ko ganong pinaghandaan. From then on, pag beach, naghahanda na talaga. Hinahanda ko yung mga gamit. Hinahanda ko yung sarili ko. And you know what? It helps a lot. Dahil naranasan ko yung mga dapat kong maranasan. Indeed, when it comes to maximizing an experience, preparation really matters. So bakit ko sinasabi yan? Dahil ang misa ay isang experience. A very beautiful experience for that matter. Sapagkat ang misa ay experiencing the Lord. Experiencing God. Na kung hindi natin properly paghahandaan, pwede nating mamiss ang isang napakaganda sanang karanasan. That's the reason why may ibang nagsasabi minsan, ang boring ng misa, wala kaming napulot sa misa, hindi maganda yung misa. Yun. Ang ibig sabihin nun, na-miss nila ang isang napakagandang karanasan na dapat nilang maranasan sa bawat banal na pagdiriwang. At yun ay dahil ang misa hindi nila pinaghandaan. Gayun din naman, kahit yung mga expression na ang ganda ng misa, very touching yung misa, feel na feel ko yung misa. Pwede ring resulta yan ng lack of or no preparation. Lalo pat ang ikinasisiya natin sa misa ay hindi ang Panginoon, kundi ang ibang bagay. Maging pari man yan. Kung sila ang dahilan ng pagka-touch natin sa misa, na-miss din natin ang isang napakagandang karanasan na dapat nating maranasan sa bawat pagdiriwang. At yan ay dahil hindi natin ganong pinaghandaan ang banal na pagdiriwang. Kaya siguro, nang itatag ng ating Panginoon ang misa,
Sinabi niya sa mga alagad, maghanda muna, mag-prepare muna upang ipaalala din niya sa atin ngayon na ang bawat pagmimisa ko at bawat pag-isimba mo, dapat pinaghahandaan talaga para hindi natin ma-miss ang napakagandang karanasan na dapat nating nararanasan sa bawat pagdiriwang ng misa. Now, when we speak of proper preparation, ang tinutukoy ko ay hindi mga bagay, kundi tayo, ang ating buhay, sapagkat tayo ang makararanas ng karanasan. Yung preparasyon tulad ng pangungumpisal, hindi niyo po ba napansin? Sa simula ng pagdiriwang natin ng misa, anong ginagawa natin? I confess to Almighty God and to you, my brother. Nangungumpisal tayo. Nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nga, tatanggapin natin si Jesus eh. Hindi pwedeng tanggapin si Jesus nang puro tayo kasalanan. Kaya lang hindi dapat ginagawa lamang yan sa simula ng banal na pagdiriwang. Dahil kung ang lahat ng kasalanan ay pwedeng ikumpisal sa simula ng banal na pagdiriwang, eh bakit pa may sakramento ng pangungumpisal kung ganyan? Ibig sabihin, hindi lahat ng kasalanan pwedeng ikumpisal sa parte ng misa na yan. Ang pwedeng sabihin at pwedeng ihingi ng tawad sa parte ng misa na yan, I confess to Almighty God, Panginoon, kaawan mo kami, Kristo, kaawan, Panginoon, mga maliit lamang na kasalanan. Hindi ang mga seryoso at ang mga mortal na kasalanan. So dapat, regular din. At least once a year, ang ating pangungumpisaan. Kung tayo'y laging nagsisimba, at dapat naman talagang lagi tayo magsimba. Isang magandang paghahanda yan. Ano pa? Pagdarasal. Hindi yung nagdarasal lamang tayo sa loob ng misa. Pagkatapos nito at bago ito, ano na? Tama na ang misa ay ang pinakamataas na uri ng panalangin. Pero tayo'y makararating sa pinakamataas na uri ng panalangin sa pamamagitan din naman ng mga mumunting panalangin natin. Paakyat sa pinakamataas na uri ng panalangin. Di ba sabi sa Catechism of the Catholic Faith, the Eucharist is the summit of Christian life. Pinakataluktok ng buhay pananampalataya natin. Paano tayo makakarating sa pinakataluktok kung hindi tayo hahakbang, kung hindi tayo aakyat kahit papaano? Kailangan pa rin tayo magdasal. Besides, paano lalalim ang relasyon natin kay Kristo kung mawawalan tayo ng constant communication with Him? Karanasan ang magsasabi sa atin na mas lumalalim ang pakikipagkaibigan o ang relasyon natin sa kahit sino kapag lagi natin kinakausap ito. Isa pa, paano tayo magiging pamilyar sa Kanya? Halimbawa, sa tinig niya, which means sa inspiration niya. Sa kilos niya, which means sa promptings niya. Sa napakahalagang grasyang bigay niya, which means sa presence niya. Kung hindi tayo laging makikipag-usap sa Kanya, malamang nga, nasabihin natin, hindi natin siya naramdaman sa misa. Hindi dahil wala siya sa misa, nandun, hindi siya nawawala sa misa. It's just that hindi tayo pamilyar sa presence niya. Nandiyan na siya, hindi pa natin alam. At tulad kanina, ang dami sa inyo ang nagsiselfone, nagte-text, bago magmisa. Hindi ba kayo aware na nandito na siya? Nandiyan na siya. Anong nararamdaman ninyo kapag gusto kayong kausapin ng isang tao, text kayo ng text? Di ba nakaka-offend? Lalo na, anong mararamdaman nyo? Minsan na lang kayo magkita. Tapos, nagkita kayong dalawa. Text ka pa rin ng text. Makaka-offend. Binigay na sa atin ang buong linggo. Sandali lamang ang hinihingi niya. Hindi pa natin maibigay sa Kanya. Tama kahit sa lahat o kahit sa ang
lugar, nandun ang Diyos, pero iba sa simbahan. Nandyan siya. Ang banal na Santissimo. So hindi natin ma-feel, ay nandyan na pala siya. Bakit? Kasi nga hindi tayo pamilyar sa kanyang presence in as much as we don't really pray aside from the Mass. Ang mas malala pa, kapag tayo nagsisimba, iba ang hinahanap natin. Iba ang inaasam natin. Kaya ang Diyos ay hindi natin maramdaman Sapagkat in the first place, kung aaminin ng marami sa atin, hindi siya ang pinaghahandaan natin. Hindi siya ang nakaka-excite sa atin. Hindi naman lahat pero pwede kong itanong sa inyo, dahil marami sa inyo ang hindi taga dito. Marami sa inyo ang mga taga-ibang parokya. Napakakaunti lang ng taga dito. Kaunti lang kasi ang sakop nito 6 na baryo lang At may misa sa mga baryo-baryo. Marami sa inyo hindi taga dito. Tanong po, bakit kayo nagsisimba dito? Dahil kay Kristo? Nung minsan, ang sabi sa akin ng mga nagtitinda sa souvenir shop, sa religious store, Father, yung standee mo, binibili ng 3,000. Bakit? Bakit? O sige, sabihin natin, nagpupunta tayo dito, nagsisimba tayo dito, kahit hindi tayo taga-parokyang ito dahil kay Kristo. Yung Kristo sa parokya ninyo, iba ba sa Kristo dito? Pareho lang yun, di ba? So yung tatanggapin at tinatanggap nating biyaya dito sa misa, ganun din. Ganon. Yung tatanggapin ninyo sa mga sariling parokya ninyo. In fact, yung tinatanggap natin ditong biyaya sa misa at itatanggapin nyo sa inyong parokya, yun din ang tinatanggap ng mga taong nagmimisa kapag ang nagmimisa ay Santo Papa sa Roma. Yun din. Walang labis, walang kulang. So, bakit tayo dumadayo pa? Teka, huwag kayong magtampo huwag kayong magalit Hindi ko kayo tinataboy Hindi ko kayo tinataboy. Lalong-lalo na may mga pagawain pa tayo. Joke lang. Huwag muna kaming iwan. Okay. Gusto ko lang linawin para ito sa ating kapakinabangan. Linawin natin, maging honest tayo. Ano ba, or better yet, sino ba ang pakay ko sa pagsisimba? Dapat si Kristo. Wala nang iba. Sinasabi kasi natin, yun nga, boring ang misa. Wala akong nakuha. Nakakantok. Hindi ko feel. Bakit? Kasi hindi si Kristo yung hinahanap mo Ang hinahanap mo magandang homily. Ang hinahanap mo magandang kanta. Ang hinahanap mo aircon. Ang hinahanap mo magandang sound system. Kaya kapag hindi mo nakuha yan, ayan na, boring ang misa. Walang kwenta ang misa. Wala akong nakuha. Bakit? Ang misa ba ay nakadepende kay Father? Nakadepende kay Art? Nakadepende sa mga nagsisimba? Nakadepende sa simba? Hindi. Kay Kristo. Sapagkat ang misa ay kilos ng Diyos, hindi kilos ng tao. Kaya walang misa na boring. Walang misa na wala kang makukuha. Walang misa na walang dating. Lahat meron.
Lahat may kwenta, lahat may biyaya sapagkat buong-buo ang grasya. Si Kristong talaga. At kung na-touch ka man, kung na-move ka man, kung na-inspire ka man, sana si Kristo ang dahilan. Sapagkat kung si Father lang, kung si Art lang, kung ang choir lang, kung ang simbahan lang, hanggang mamaya lang yan, hanggang bukas lang yan, wala yan. Wala. Dapat si Kristo ang siyang dahilan. Nakatutulong yung magandang homily, yung magandang awit, yung magandang ambience. Yes! Pero hindi nakadadagdag ng grasya yan. Yes, naintindihan ko, mahirap yung pangit ang homily, pangit ang choir, pangit ang simbahan. Pero hindi nakababawas ng grasya yan. Jesus in the Eucharist remains Jesus always. Kaya, dito pa rin kayo magsimba, ha? Nililiyunaw ko lang, ha? Para maramdaman natin yung grasya. Kasi kapag hindi yan ang naging mentalidad natin, ay, hindi natin ma-experience yung grasya na dapat ay nasa atin. Na available na binibigay ng Panginoon sa atin. Ito yung nilalagay ko na ngayon sa isip ko. Kasi mga dati, mga first 2 years, kapag hindi maganda yung delivery ng homily ko, kapag hindi maganda yung construction ng homily, kahit naghanda talaga ako, nalulungkot ako. Nalulungkot talaga ako. Sabi ko, yung mga tao dumadayo pa dito. Hindi maganda. Hindi maganda yung homily. Hindi maganda yung delivery ko. Something like, nalulungkot talaga ako. Until naisip ko, teka, Father Fidel. Hindi sa'yo nakadepende ang grasya. Sino ka? Kanina lang kaya ako medyo nagtatagal. Ang hirap ayusin ang buhok ko. Nagpa-fly away. Nagpa-fly away pa rin. Sabi ko, ano ba naman? Hindi naman nakadepende sa buhok ko, sa itsura ko, yung epekto ng misa. Something like that. Kailangan si Kristo ang dahilan, wala ng iba. And I assure you, mas mararanasan natin siya. Hindi mo na malalasahan kahit gaano kasarap ng pagkain kapag busog ka na. So dapat magutom ka sa Kanya. Dapat yun ang i-look forward mo. Simba ako. Punta ako sa simbahan kahit walang misa. Sabi nga po ni Saint Maria Vianney, kung maintindihan lang talaga natin ang misa, mamamatay tayo sa kagalakan. Ang sabi pa ni Padre Pio, if we only knew how God regards this sacrifice, we would risk our lives just to be present at a single Mass. Kaya sabi ng mga Kristiyano dati na kahit patayin ay nagsisimba pa rin, kung walang misa, paano kami mabubuhay? Yun naman ang sinasabi ni Kristo sa atin sa Ebanghelyo. Ako ang pagkain na ito. Ako ang inumin na ito. Kahit pa, the Jews quarreled among themselves. Kahit pa, yung iba niyang alagad, tumalikod sa kanya. Pinanindigan niya yung sinabi niya. Hindi niya sinabing, teka. Hindi naman kayo mabiro. Alam niyo, simbolo lang yung sinasabi ko. Hindi. Hindi simbolo Siya talaga. Pinanindigan niya. At hindi naman tayo dapat magduda. Bakit? Unang-una, makapangyarihan siya. Lahat kaya niyang gawin. If He can create something out of nothing, mas kaya niyang mag-create ng something out of something. Na kaya niya nga niyang likhain ng sandaigdigan mula sa kawalan Paano hindi niya makakaya ng gawing katawan niya at dugo niya? Yung nandyan ng tinapay at alak. Iibahin lamang niya, maaari hindi itsura, hindi ang lasa, kundi yung epekto, yung esensya, yung substance. Ito. At kaugnay nito, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga siya nagkatawang tao. Yun ba, naabot na ng isipan natin?
Well, abutin natin. Bakit? Mahal niya tayo eh. Lahat gagawin mo para sa minamahal mo, di ba? Pero kapos ang kakayanan mo. Kaya hindi mo rin kayang gawin ang lahat. Ipahin mo siya. Mahal niya tayo. At makapangyarihan siya. Kaya kaya niyang gawin ito. Kaya nga niyang gawing lasang laman talaga. Kaya nga niyang gawing itsurang dugo talaga eh. Pero hindi niya ginagawa. Bagamat kaya niyang gawin. May mga Eucharistic miracles tayo na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya niya. Pero alam niya, magiging gross, mandidiri tayo, magkakaroon ng problema. Yung practicality niyan, pag may sumobra, pwede mo bang ilagay sa tabernakulo yan? Kinakailangan mo, baka kailangan mo ng refrigerator dyan. Ang daming mga magiging komplikadong gagawin eh. At tatanggapin ba natin siya? Isipin niyo itsura ng bawat isa kung lasa at itsurang laman ng tao talaga. May dugo-dugo tayo. Di ba? Alam niyang hindi praktikal. Kaya hindi yun ang iniiba niya. Pero kaya niya. May mga nangyari ng ganyan eh. Na hindi maipaliwanag ng siyensya. So, huwag tayong magduda. Paniwalaan natin. Para yun ang kada pagsisimba at kada pagmimisa ko ay paghandaan natin. Sinisigurado ko po sa inyo, mararanasan natin yung dapat na maranasan natin ang Panginoon natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Kundi sapagkat anak niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang sapagkat Diyos alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos ang Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong panghawakan na ikaw ay tinatanggap ko sa bawat banal na pagdiriwang upang hindi ko maramdaman na ako'y nag-iisa, lalong-lalo na sa gitna ng mga problema na aking naranasan. Hindi pwede. Kailan naman hindi ako pwedeng mag-isa dahil nasa misa ka at yun din ay bahagi ng pangako mo, di ba? Na hindi mo ko iiwan kailanman. Tulungan mo po ako na mapanghawakan ng katotohanan ito para mas maging malakas ang loob ko, para sa bawat pag-isimba ko, mas ma-recharge ako, mas maramdaman kung nandyan ka sa buhay ko, sa puso ko, sasamahan mo ko, harapin ang problema ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin na yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Nagkatawang tao, ngayon nagkakatawang tinapay, ano pang ihilingin mo? Yes, may problema ka pa rin. Pero ang mahalaga, mahal ka niya.
Kaya makakaasa ka, hindi ka mag-iisa sa pagharap mo sa problema. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Paghandaan mo ang pagtanggap mo sa Kanya. Kung lalapit kay Jesus, sumampalataya ka, mararamdaman mo siya. Papuri sa Ama. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Father Almighty, Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to God, our Father, that through His Son, Jesus, the bread of life, He may continue to feed us, His people, and strengthen us in holiness. Full of confidence, we pray, nourish your people, Lord. Nourish your people, Lord. That the Church, the people of God, may remain faithful to the Paschal mystery of Christ, so that the Eucharist may ever become a communion with Christ and with one another, in unity and loving service. We pray Nourish your people, Lord. that we may experience as a nation the transforming power of the Eucharist and allow the Eucharist to help us work together as a people so that we may live in a culture of peace, unity, and renewal. We pray Nourish your people, Lord. that men and women may long not only for what satisfies bodily hunger and thirst, but above all for what gives eternal life, the body of Christ. We pray Nourish your people, Lord. that the Eucharist may inspire in our religious, political, and civic leaders the love that seeks the good of others, communion that desires reconciliation, and the joy that comes with faithful service. We pray Nourish your people, Lord. that our beloved dead who have joined the Eucharistic banquet in life may now partake of the banquet in heaven. We pray. Nourish your people, Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. We pray. Nourish your people, Lord. Nourish your people, God. Our loving Father, may our worship of the sacrament of the body and blood of your Son help us to experience His salvation and win for us the happiness of your kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa
basbasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, inigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Pati na ang isip, kalaya at gunita. O Diyos, tanggapin mo't basbasan ang pusong may alinlangan. Palitan mo't linising lubusan. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, pinigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan,
tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinaman. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dinig. Dalang pasasalamat ng puso kong tapat, hiling sa'yong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang mananapon, naghihintay, sumasamo, hangad ayong tugon. Atik sa'yong damana, alay na ihanda, dalay pasasalamat na sa'yo rin nagmula. Masdan ang iyong likhat, kami bigyang pansin. Nanikluhod, pakumbaba, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo ang Kordero, nagligtas sa amin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we here present. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished lamb, the acceptable gift of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, you make them holy, so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament, so that bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration. And we, with all the host of angels, cry out, and without end, we acclaim, Holy, 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 holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ.
At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include the soul of choice. Juan Miguel Arsenio Serio, Yonga Maria Jose Relito Egso, Orio Isca, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng
araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus and his love be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you.
Never permit me to be separated from you. Amen. At tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, aming pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Inuming inihahain, dugo ni Kristong butil, hinati-hatit pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa akin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Panginoong Diyos nating lahat.
kami, O Jesus, upang ika'y tanggapin. Sariling katawan ang iyong kaloob, dugo ng kaligtasan. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong iniisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang lihag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa, at sa mga tulong na binibigay ninyo, kasama ng mga nagsisimba rin sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga nangangailangan. Nasa pang-5, pang-6 na po tayo yung pagpapagawa ng magandang mga chapels, at nasa patuloy tayong pagbigay ng tulong monthly sa simbahan as a whole, pwera pa yung mga iba't ibang mga parishes na tinutulungan natin and individuals. At nagbibigay din tayo ng mga libreng images ng Our Lady of Lasalet to promote devotion to Our Lady of Lasalet. Salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng yan ay dahil sa gandahan ng loob ng Diyos natin sa pamamagitan ninyo. Thank you po. Paalala, this coming Friday, next week, ay kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, Most Sacred Heart of Jesus. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Amen. Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sana't mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa nalinis, sa'yo hanggang langit. Thank you. Tatlo lang.